Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Praise God. Pwede ba palakpak na para kay Jesus yung bigay natin ngayong gabing ito? Amen. Praise God. Amen. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa na nandirito ngayon. I believe na tayong lahat ay pinagpala ngayong araw na ito. Galing po tayo sa ating mga trabaho, galing tayo sa ating mga eskwelahan, galing po tayo sa ating mga tahanan. Yung iba sa atin dito, itutulog mo na lang sana yan, pero ibinangon mo pa para sa ating Panginoon. Naniniwala ako sa mga pagod dito, sa mga maraming mga pinagdaanan, sa buong araw na ito, sa buong linggong ito. Pero nagbigay ka pa rin ng oras sa Panginoon. The Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ka man mapasweldo ng mga tao, hindi man makita ng lahat ng tao ang ginagawa mo. Tandaan mo, si Lord hindi mo mababayaran sa lahat ng ginawa mo, pero kaya ni Lord magsukli sa mga bagay na kung saan ginawa mo para sa Kanya. Kaya ang Lord ang bahalang magsukli sa iyo sa patuloy mong ginagawang yan para sa ating Panginoon. And I believe na ngayong araw na ito tayo ay bibiyayaan ng ating Panginoon. Tayo ay tuturuan ng ating Panginoon. Tutulungan tayo ni Lord ngayong gabing ito. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon dahil may kinalaman ito of course dito sa series ng ating midweek na may kinalaman sa mga biyaya, mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon o paano aangat yung kalidad ng ating pamumuhay, paano natin mapapangalagaan yung mga bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po may kasabihan that if you keep doing what you're always done, you'll keep getting what you've always gotten. Ulitin ko. If you keep doing what you've always done, you'll keep getting what you've always gotten. Kapag paulit-ulit mo lang ginagawa, yung mga bagay na ginagawa mo, yun lang din ang mararanasan mo sa buhay mo. Parang ganito, maraming mga tao nagpipray ng bagong buhay. Kaya lang, same pa rin yung ginagawa mo. Uulit-ulit lang din siya. Walang mangyayari. Kahit na anong gawin natin, kung gusto nating mabago yung buhay natin, kinakailangan may pagbabago tayong gagawin. Kasi uulit-ulit lang yan. Yung cycle na yan. Tandaan natin ang kahirapan ay madalas na tinatawag na cycle. Sabihin nga natin cycle. Ito ang masakit na katotohanan pagdating sa kahirapan. Ang kahirapan ay isang cycle. Ako po masasabi ko ng napakalalim ang word na kahirapan dahil sadlak talaga kami sa kahirapan. Bukod sa sadlak sa kahirapan, yung bansa natin, lalo na noon, ngayon medyo umaayos na nga, pero may mga ipapakita ko sa inyo na ilang mga katotohanan patungkol sa kahirapan na ating dinadanas ngayon. Pwede ba natin ipakita na? Alam nyo ba, ito yung katotohanan sa kahirapan sa Pilipinas ngayon. More Filipinos rate themselves poor for third month, sabi ng SWS. 55% or 16.5 million na Filipinos rated themselves as poor. Sabihin nga natin poor. Sinasabi nila na pag tinanong mo sila, mahirap kami. So mahigit kalahati ng mga Pilipino na talagang sinasabi nila na sila ay nasa kahirapan talaga. At alam nyo ba na 826 million people live below $3 per day, poverty line. So sa buong mundo, tad-tad pa rin ang kahirapan ng tao. Ganyan lang, akala natin, maganda yung nakikita natin sa social media. Pero global poverty, of course, is declining, but millions are still left behind. Bakit? Marami na tayong opportunity ngayon. Hindi katulad dati ngayon. Nagugulat ako, ba't nagka-grab to, naglalakad? Pwede pala yun. Bisikleta, nagka-grab, naka-roller blades. So ang daming mga opportunities ngayon, lalo na nung pandemic, nabuksan tayo sa social media, sa online. Pero yung iba natuklasan ito, pero still napakaraming tao pa rin ang sadlak sa kahirapan. Ulitin ko, ang kahirapan ay madalas na tinatawag na cycle. Ito ay cycle. Natira po ako sa squatters area na napakatagal na panahon. So doon nakita ko, lola, anak, apo, kaapu-apuhan, same. May mga nakakalaya, pero maraming hindi nakakalaya. Na kung paano yung pamumuhay nila, ganun din yung pamumuhay ngayon. Kaya nga yung cycle na yon, galing yun sa isang sumpa. Galing sa isang curse.
Kaya nga importante yung environment na ginagalawan natin. Kasi may tinatawag tayong territorial spirits. Napapansin niyo po ba yon? Kung ano sila, ganun sila. Ang lakas ng drug addiction kapag nasa may territorial spirit doon na yung spirito ay may kinalaman sa pag-a-addict. Pag yung lugar naman ay prostitution, ang lakas doon kasi akala natin wala lang yon. Pero kasi may bondage doon. May cycle na nangyayari na kapag hindi natin break ito, tutuloy-tuloy lang siya. Na kahit na anong gawin natin, tutuloy-tuloy siya at walang mangyayari sa buhay natin. Paulit-ulit lang mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Tulad nga ng sinabi ko kanina, limbawa, lumaki ang isang bata sa kahirapan. Dahil kapos sa oportunidad, maaring hindi makapag-aral ng maayos. Dahil kulang sa edukasyon at alam mo yun, yung kasanayan niya ay napakalimitado, yung kakayahan niya ay napakalimitado. So yung opportunity sa kanya ay parang napakaliit ng pintuan ng oportunidad sa taong yon. At kapag hindi siya nabago, ang susunod na henerasyon ay maaring maranasan din ang parehong sitwasyon. Uulit-ulit lang siya. At ito, masakit na katotohanan. Kanina ay nagbabasa ako ng isang libro na isa sa mga binanggit niya doon, sabing ganon, ito pagdating sa generational wealth, makinig kayo maigi dito, whether ikaw ay mayaman na ngayon. Yung iba sa atin dito, yayamanin ka naman talaga eh. At ang kagandahan sa amin, yung kinalakhan ko, squatters area siya. Eto, tignan nyo itong maigi. Barangay Ginebra tawag namin doon. Mula paglubog hanggang pagsikat ng araw, puro inuman doon. Puro kalokohan doon. Drugs, inom, murahan, awayan. Wala ka siguro makikitang isang linggo na wala ka makikitang duguan doon sa lugar na yon. Pero may mas malaking lugar doon na kung saan nandoon yung mga mayayaman. May kapitbahay kaming senator, may kapitbahay kaming mga artista, may kapitbahay kaming mga multimillionaire at billionaire. So nakita ko yung magkabilang side, yung pinagkaiba niya. Pero ito nakita ko sa binasa ko kanina. Sabing ganon, pagdating sa generational wealth, first generation builds. Second generation maintains. Third generation destroys. Galing sa mayaman na pamilya, pagpasa dun sa anak, maintain. Pagdating ng third generation, naubos. So may mga nakita ko, pag kayaman-yaman nila dati, maniwala kayo ngayon, masahol pa sa daga yung buhay. Ano nangyari? Pera kayo ang yaman nyo. Kami dati na ang tawag ay, alam mo yun, hindi lang simpleng hindi lang simpleng dukha eh. Talagang parang minamaliit, pero ngayon parang bumaliktad ang mundo. Ano nangyari? Kapag nagkamali ka ng diskarte sa buhay, yung magandang kalagayan mo pwedeng bumagsak. At kapag naging tama naman ang pananaw mo, yung pangit na kalagayan mo pwedeng umangat. Nakuha natin siya. Kaya hindi nagkataon lamang na mapapakinggan mo itong mensaheng ito ngayong araw na ito. Naniniwala ko na kaya ka dinala dito ng Panginoon kasi gusto kang pagpalain ng Panginoon at gusto ka ng Panginoon maging pagpapala. Huwag masayang yung mga pagpapala, mga oportunidad na papasok sa ating buhay dahil may makikinabang pang susunod na henerasyon. Diyan sa mga pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga ngayong gabing ito, samahan niyo ako sa ating topic ngayon na may pinamagatang Rise Before It's Too Late. Bumangon ka na bago mahuli pa ang lahat. Bago mahuli ang lahat, bumangon na tayo. Breaking the cycle of poverty. Bago pa man mahuli ang lahat, bumangon ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, gising. Why? Maraming mga tao gising naman pero hindi bumabangon. Pero alam nyo ba, mahalagang maunawaan natin na hindi lahat ng kahirapan ay bunga naman ng katamaran. May mga economic factors, family circumstances, health issues, disasters, at iba pang mga bagay na maaaring magdulot ng kahirapan. May iba't ibang mga factors bakit nararanasan ito ng isang tao. Pero habang may mga bagay
Tandaan natin na wala tayong control. Mayroon din namang mga bagay na nasa ating responsibilidad. Yung mga hindi mo makontrol, give it to the one who is in control. Ngayon, kapag binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na makontrol itong bagay na ito, na gumawa ng paraan, gumawa tayo ng paraan. Kasi may tinatawag na divine sovereignty at may tinatawag na man's responsibility. Hindi lang basta nilagay sina Adan at Eva sa Garden of Eden nang wala lang. Paglagay nila doon, work for it, take care of it, sabi ng Panginoon. So hindi tayo nilagay ni Lord sa mundong ito para pumunta na agad sa langit. Nakuha natin siya. Kaya tayo nilagay dito ng Panginoon. May nais ng Panginoon na pagyamanin natin yung buhay natin dito. At maging pagpapala rin naman tayo sa iba para makakilala din sila sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, let your light so shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So napaka-importante nung ilaw natin na yon. Kasi kapag tayo ay nagningning, maniwala kayo, maraming mga tao ang manunumbalik, maraming mga tao ang pwedeng makinig sa'yo. Tandaan natin, kapag may kapangyarihan ka, pinakikinggan ka. Pag wala, kawawa ka. Yan ang katotohanan sa mundong ito. Someone said, nakausap ko noong nakaraan, sabi niya, napaka-harsh ng mundong ito. Kapag hindi ka marunong lumaban at hindi ka marunong bumangon, dudurugin ka ng mundong ito. Mahirap ka na, isasadlak ka pa sa kahirapan. Makasalanan ka na, lulubog ka pa sa kasalanan. Ganon ang demonyo. Because John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yung wasak ka na, yung mahina ka na, dudurugin ka pa. Lublub ka na sa kasalanan, lulunurin ka pa sa kasalanan. Ganyan ang demonyo. But thank God, sinabi dun sa John 10:10, B, I have come that they may have life and have it more abundantly. So ganun ang laban. It's either make it or break it. Kinakailangan ma-break natin itong matinding kahirapan na ito. Kinakailangan ma-prevent natin itong pwedeng kahirapan na ito na mangyari sa atin. Nakuha natin kung maayos naman ang ating kalagayan, i-prevent natin. Kasi bukas makalawa lahat ng nai-enjoy natin yung mga binabanggit ko sa inyo dati. Grabe, lahat na ng pwedeng makita mong pagpapala nasa kanila na. Pero ngayon nung tinitignan ko, awang-awa na ako sa kanila. Why? Kung gaano sila kasagana dati, lugmok na sila sa buhay. Nakakaawa. Sabi ko, pwede talaga magbago ang buhay ng isang tao for better or for worse. Kaya nga habang may pagkakataon pa tayong gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon para mabago ang ating buhay, do it. Ngayon, ang tanong natin, may mga habits ba tayo na nagpapalalim sa cycle ng kahirapan? Kasi ang kahirapan, hindi basta-basta yan. Minsan yung mga habit natin, ang lalim na lubog, parang ganito napansin nyo, lubog na yung tao, kaya lang may habit siya na hindi maganda, lalo siyang lumulubog. Because of that habit, yung pagkalubog niya sa kahirapan, yung pagkalubog niya sa hindi magandang buhay, naguhukay palalo siya ng ikalulubog niya. So napaka-importante ng mga habits na ito na gagawin natin, lalo ko bang nilulubog ang sarili ko? Ngayon, isa pang tanong, meron ba mga prinsipyo na kung saan makakatulong sa atin upang maputol na itong mga cycles na ito? Or maputol na itong curse na ito, itong cycle na ito? Pwede bang maputol? I remember nung ako po ay nasa 20 years old o 21 years old nung magpapastor na po ako. Because I became a pastor when I was 21 years old. Doon sa same squatters area na yon, sabi ko, hindi na ako babalik sa lugar na ito, yung babalik ng ganitong uri ng buhay. Alam ko mahirap, imposible, dahil kita ko sa paligid namin, ba't ngayong oras na ito, winawasak ko itong sumpang ito sa aking buhay. Hanggat hindi ka nagdidesisyon, walang mangyayari. Kaya nga may mga pagkakataon ba o may mga prinsipyo ba tayong matututunan paano natin mabibreak ito at makakalaya tayo? I want you to open your Bible with me in Proverbs chapter 6 verses 6 hanggang 11. Proverbs chapter 6 verses 6 hanggang 11. Ito, ang ganda na ito. Si Solomon, nung siya ay bata pa, marugdog. Sinulat niya yung Song of Songs. Kaya pag binasa niyo yon, kakaiba, masyadong marubdob ang mga
mga nakasulat doon. Sinulat ni Solomon naman, yung isa niyang sinulat, yung Ecclesiastes, nung siya ay malapit ng mamatay. Kaya may kinalaman na sa kamatayan, remember your Creator in the days of your youth, kasi darating ang panahon ng panghihina. Real talk naman talaga yun. Pero nung nasa peak siya ng karir niya, ultimo mga hari, reyna, kilalang mga tao, dinadalaw si Solomon, nireregaluhan siya ng ginto. Ay maniwala ka, hindi mali-maleta binibigay kay Solomon. Hindi lang kilo-kilo, tone-toneladang ginto. Hindi galing sa korupsyon, kundi regalo. Kasi hindi binibigyan ng abuloy. Hindi nakaw. Para lang marinig yung wisdom na galing kay Solomon, re-regaluhan nila ng tone-toneladang ginto. Si Solomon, ganong kabigat yung wisdom niya. Dinadalaw siya ng mga hari, ng mga top leaders sa iba't ibang mga bansa. Ito'y sinulat niya. Yung Book of Proverbs. Tignan nyo. Ganda ng bansa. Napaka-glorious ng bansa. Ang pira. Nung pinagbubulay-bulayan ko to, tignan mo, ang ganda ng bansa. Sabihin na natin, at that time, parang first world ang lugar mo. Kasi kilalang-kilala yung leader. Nakapagpatayo ng matinding templo, tad-tad ng ginto, pila, kayamanan, glory yung lugar. Pero may kinalaman sa kahirapan yung tinuturo niya. Why? Isang malalim, sagrado, na kung saan obserbasyon itong Book of Proverbs. Practical. So pwede pala na nasa gitna ka ng isang progresibong bansa, lugmok ka pa rin sa kahirapan. Pwede pala na mayaman ang pamilya ko, pero yung mga anak ko malugmok sa kahirapan. Pwede pala na nasa mundo tayo na punong-puno ng oportunidad, pero malugmok pa rin ako sa kahirapan. Kaya nga ang ganda ng lesson dito na binanggit ni Solomon sa kanyang anak, sa kanyang mga disipulo. Tignan nyo ito. Proverbs 6 verses 6 hanggang 11. You lazy people, you should watch what the ants do and learn from them. Sabi niya ganon. Ants have no ruler, no boss, no leader. But in summer, ants gather all of their food and save it. So when winter comes, there is plenty to eat. You lazy people, how long are you going to lie there? When will you get up? You say, I need a rest. I think I'll take a short nap. But when you sleep and become poorer and poorer, sabi niya ganon. But then, sabi niya, you sleep and become poorer and poorer. Soon you will have nothing. It will be as if a thief came and stole everything you own. Sa Proverbs chapter 6, ito maganda. Hindi tayo dinala ni Solomon sa isang business seminar o isang financial institution o economic conference. Dinala niya tayo dito sa isang maliit na nilalang. Ang langgam. Wala sa MBA session to o na course ito. Wala sa isang master class ito na pagdating sa pananalapi. Pambihira. Dinala tayo sa isang maliit na nilalang. Langgam, bakit? Dahil nais ipakita ng Diyos na ang maliliit na disiplina ngayon ay magbubunga ng malaking pagbabago bukas. Ang maliliit na disiplina ngayon ay maaaring magbunga ng malaking pagbabago bukas. At ang maliliit na kapabayaan ngayon ay maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Kaya nga may isang kasabihan that your future is built by your daily habits. Your future is built by your daily habits. Ang anpo ay larawan ng sipag, paghahanda at karunungan. Ang sluggard naman na binanggit dito o yung tamad, slothful o lazy naman ay larawan ng pagpapaliban, larawan ng katamaran, larawan ng kapabayaan. At sa paghahambing dito, saan? Dun sa sluggard at dun sa ant,
Itinuturo ni Solomon kung paano natin mapuputol ang pattern na naglalagay sa tao sa paulit-ulit na kahirapan. Paano mapuputol yung pattern na yon na naglalagay sa sandamakmak na sangkatauhan pagdating sa kahirapan? So ang tanong ngayon, paano natin mababasag ang cycle ng kahirapan bago tayo tuluyang masira nito? Paano natin mababasag ang cycle ng poverty bago tayo tuluyang wasakin nito? So paano natin mapuputol ang cycle ng kahirapan bago mahuli ang lahat? So sa talata natin ngayon, binibigyan tayo ni Solomon ng 3 sagot kung paano natin mapuputol itong pattern na ito, ng poverty ito. At tayo naman, paano natin mapapangalagaan yung mga pagpapalang ibinigay sa atin ni Lord, ibinigay ni Lord sa lolo't lola natin, sa angkan natin, kung may generational wealth man tayo, paano wag tayo mapupunta dun sa 3rd generation na naglulustay? Because 1st generation, builds. 2nd generation, maintains. 3rd generation, destroys. So hindi naman lahat ganon, pero maraming ganon. So paano natin ito mapuputol? Paano natin ito mapapangalagaan? Lahat ng ready at excited na maputol itong cycle na ito, magsabi ng malakas na amen. Number one. Paano natin mapuputol ang cycle ng kahirapan bago maging mahuli ang lahat? Number 1 is study the ant. For you to break that cycle of grinding poverty, o kaya wag na tayong masadlak doon. Nabi ko, di ba? Maganda yung lugar nila, maraming opportunity sa kanilang bansa, kasi napakagaling ng leader nila eh. Pero still, nakakakita pa rin si Solomon na mga ganon. So pwedeng maayos ang pamilya ko, pero ako hindi maayos. Pwedeng masagana ang bansa ko, pero hindi ako masagana. Eto nga matindi, pwedeng sadlak ang bansa natin, pero may sumasagana. Matagal naman na tayong 3rd world eh. Bakit may mga multimillionaire? Bakit may mga legit na kung saan pinagpapala? Nakuha natin yon. Kaya ito, napaka-importante, pag-aralan daw natin yung langgam. Hindi niya tayo dito dinala ni Solomon sa napakatinding mga sessions. Pambira nilagay sa maliit. Bakit yung mga maliliit na habit na ito nag-create ng napakalaking pagbabago sa buhay natin? Verses 6 hanggang 8. Sinabi dito, you lazy people, you should watch the ants and sabi niya dito, and learn from them. Ants have no ruler, no boss, no leader. But in summer, ants gather of their food and save it. So when winter comes, there is plenty to eat. Sinabi dito, sa ibang translation, consider, study, watch. Yung word dito na yon, nanggaling yan sa Hebrew word na ra'a. Ang ibig sabihin yan, observe carefully, examine closely. Nung sinabi dito, you lazy people, you should watch. Sa Hebrew word, ang ibig sabihin yan, pag-aralan mo. I-consider mo. Ibig sabihin, neto, examine closely, tignan mo maigi kung anong ginagawa nila. So hindi lang sapat na makita lamang ang langgam, kailangan mo itong pag-aralan. Ano ang meron langgam na gusto matutunan natin sa atin dito ni Solomon para ma-break natin yung cycle na yun ng poverty? Pag-aralan mo siya, number 1 is initiative. Sabihin nga natin, initiative. Lagi ko iyon tinuturo kahit dito sa church, kahit saan ako mapunta, kahit sa bahay. The ant does not wait for instructions. Kaya sinabi dun sa verse 7, ants have no ruler, no boss, or no leader. Walang supervisor ang langgam, ngunit kumikilos ito. Initiative means doing what needs to be done before being told. Ginagawa mo na ang isang bagay na dapat mong gawin kahit hindi ka pa inuutusan kasi alam mong tamang gawin yon. Maliliit na bagay na tutunan natin sa maliit na langgam. Kita mo nang madumi. Hintay mo pa ba naman sermonan ka para tanggalin mo yan duming yan? Dito sa mga kasama natin dito, nakita mo nang may adobe. Alam mo, sabi ko nga, nakikita akong isang magaling maglinis na tao. Saka nakikita ko yung hindi marunong.
Kasi yung mga pangkaraniwan na naglilinis, yung nakikita lang nililinisan yan. Pero makikita ko, angat tong taong ito, iba disiplina na itong taong ito, kapag yung mga kasulok-sulukan malinis, hindi yung nasa gitna titignan ko yung nasa sulok. Kasi mga tamad na tao, yung nakikita lang lilinisin yan, pero yung totoong masipag na tao, pupunta sa sulok yan. Isa pang tinitignan ko yung agiw. Hindi basta-basta na magtaagiw alam mo yon, ang gagamba, yung basta-basta lang. Ibig sabihin, matagal mo nang di nililinis yan, kaya ganyan yan. Pero kahit hindi mo uutusan, pag nakita akong dapat gawin yan, gagawin ko yan. Napaka-importante ng initiative. Successful people are proactive. Why? Because poor decisions are often postponed decisions. Nagsisimula yung mga maliliit na habits na yan, na karakter, na kahit na hindi sa'yo tinuturo, pero dapat mong gawin, hindi ka tinutulak, hindi ka pinapagalitan, pero ginagawa mo na. Simple lang, nakita natin may basura, di pulutin mo na lang. Tapos itapon mo na. Kung pag nakita tayo, madudulas yung kapwa natin dyan. Napapasalamat ako sa Japan. Isa sa mga matututunan natin sa kanila, kahit na ako nagkalat, pupulutin niya ng isa. Hindi ka nasisipain nun. Siya na pupulot doon kasi magiging madumi yung bansa nila. Isa pang natutunan ko na until now, ina-apply ko, kapag ako nag-CR, bago ako umalis doon, lilinisin ko yun, pupunasan ko. Hindi para lang sa akin, para sa susunod na gagamit. Para hindi mababahuan. Nakuha natin, hindi ko nahihintayin yung janitor nung establishment na yon o yung maglilinis sa bahay namin. Paano kung hindi niya makita? Di ang dumi ng bahay namin. Yung maliliit na bagay na yon, pero babaguhin ng malaki yung buhay natin. Sabihin nga natin, initiative. Huwag hintayin na palagi kang pinapaalalahanan. Kaya nga sinabi ni John Maxwell, successful people do what unsuccessful people are unwilling to do. Ang mga successful na tao, ginagawa niyan, yung mga hindi ginagawa ng mga unsuccessful na tao. Sila, nihintay niyan lagi, pinapagalitan, laging tinutulak pa, sinisermonan bago gawin ng tama. Pero itong mga ito, may initiative. Kung may trabaho, gawin agad. Kung may ministry assignment, unahan mo na. Ask yourself, ano ang alam kong dapat gawin, pero matagal ko nang ipinagpapaliban pa? Initiative. Pangalawa is industry. Na makikita natin sa mga langgam na ito, because ants work hard and consistently. They are diligent in doing what needs to be done. Napakasipag nila, but in the summer, ants gather, sabi sa verse 8, all of their food and save it. So when winter comes, there is plenty to eat. The Bible repeatedly condemns laziness, but honors diligence. Industry dito, ibig kong sabihin dito is consistently proactive or productive effort. Alam mo, yung mga langgam dito tinuturuan tayo that progress is not made by wishes, but by work. Ang progress, hindi na nangyayari, wish ko lang, sana all. Nangyayari sa atin, puro ganyan. Sana all. Pero wag lang puro wish. Kinakailangan, gawin din natin. Gusto mo pala yun eh. Di gawin mo rin kung paano niya ginawa kahit paunti-unti lang. Wag ka masyadong wag manliit ang sarili mo kasi konti lang ang kaya mong gawin. May mga kausap nga ako kahapon sa kanina ng mga leaders. Sinabi ko, hindi naman agad tayo ganito. Marami akong mga sablay sa buhay, hindi ko kayang gawin. Kaya lang, tinitignan ko, paano ba siya, bakit siya magaling? So kung ano na yung mapupulot ko sa kanya, gagawin ko na ulit. Kahit yung 10 kaya niya, makaisa man lang ako na makopya yon. Tapos i-apply ko na siya. Kasi sabi natin, sana all. Di gayahin mo kahit isa. Sipagan mo rin. Ang problema sa mundo natin ngayon, di ba madalas, sinabi ko nga nakaraan, ang galing kumopya, ang galing natin kumopya sa gastos pero hindi tayo magaling kumopya sa kasipagan Kaya lumulubog ang isang tao. Remember that God blesses labor. Kaya sinabi ko, di ba, that your labor in the Lord is not in vain. God honors hard work. Sinabi sa Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hands find to do, do it with all your might. Ecclesiastes 9:10.
Whatever your hand find to do, do it with all your might. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, galingan mo, sipagan mo. Sabi mo sa katabi mo, sipagan mo. Naiinggit ka doon sa manager. Kasi ako, janitor lang. Eh di galingan mo maglinis dyan. Balang araw, yung manager na yun natatamad-tamad, tatalsik yan, maniwala ka. Ikaw na nakikita, ang bihira pag nagsisiyar ako dito, nagniningning yung siyar Nagiging salamin Balang araw, yung pwesto nun, mapupunta na sa'yo. Bakit? Sipagan mo. Kung saan ka inilagay ng Panginoon, alam mo, may nagulat minsan, unang encounter namin ni Mayor Bistek dati, nasa alumni kami, nasa isang hotel kami noon, hindi ako ang preacher. So may iba magpipreach, yung professor namin. Ang inassign lang sa akin, tagapakilala. Pero hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Mas parang naalala pa ng mga tao kung paano ko siya pinakilala. Kasi sabi ko, kung ano ang ibibigay mo sa akin, kahit na nasa likod ako, kahit nakita ako ng mga tao, kahit hindi ako nakikita ng mga tao, gagalingin ko kahit saan ako ilagay. Kasi hindi naman natin piniplease lang ang tao, piniplease natin ang Diyos. Pwedeng hindi makita yan ng tao, pero si Lord, pag nagbukas ng pintuan, walang makakapagsara dyan. At ang sinarado ni Lord, walang makakapagbukas. Kaya pag binigyan ka ng oportunidad ng Panginoon, kahit ilugmok ka ng tao, maniwala ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Come on, purihin natin ang Panginoon. Sipag. Initiative, industry, and then investment. Sabihin na natin, investment. Sinabi dito sa verse 8b, so when winter comes, there is plenty to eat. So Anne prepares for the future. Ang tawag dito ay stewardship. The ant consumes today, but prepares for tomorrow. Alam nyo, many people are not poor because they earn little. Ulitin ko Many people are not poor because they earn little. They are poor because they prepare little. Kasi marami akong kakilala na sumisweldo ng 200,000, 100,000 a month, mas mahirap pa sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kulang sa pag-i-invest. Remember that you must save before spending. Kasanayan mo yon na mag-invest. Save before spending. Invest in learning. Noong mga nakaraan, may mga kausap akong mga leaders na meron akong mentor na sinabi niya sa akin, sabi niya, Pastor Julius, siyempre ito pinagkakatiwalaan ko, Prince of Preacher to Saka kilalang kilala ito sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Sabi niya sa akin, maghanap ka ng ilang bagay na gusto mo maging master doon. And then tutukan mo maigi yun, mag-invest ka doon. Ilang taon mo gawin yan? Sabi niya nga sa akin, gawin mo ng 1 taon yan, more than 1 year, ang isang bagay. So ako naman, alam ko na kung saan ako magmamaster. So eto, gusto kong humusay sa ganito, yung mga librong binibili ko, may patungkol doon. So ako, nagtitipid-tipid muna ako ng mga kalayawan, wala talagang bago muna, kasi gusto kong humusay doon sa bagay na yon. So mag-i-invest ka talaga. So mukhang kawawa ka muna. Pero bukas makalawa, mukhang kawawa ka ngayon pag ganon, pero bukas makalawa, ikaw na ang kahanga-hanga. I remember one time, nakita kami ng pinsan ko dun sa bahay ng tatay ko, dun sa Don Antonio. Kasi ako dati gifted child ako. Hanggang ngayon pa naman. Gift kasi yung sapatos ko, gift yung pantalon ko, gift yung damit ko. Madalas dati, lalo na dati. Kasi kapag niregaluhan ka dati, yung tira-tira yung ibibigay sa'yo. Hindi ko naman minamalit yung mga member natin, baka galing naman talaga sa puso nila. Pero minsan yung hindi kasya sa'yo, minsan sira-sira na. So, minsan hindi talaga kasya. Suot ko na lang to, lang ang may suiting. Sabi sa akin, nag-usap kami magpinsan dati. Sabi niya, insan, wala tayong bagong damit ngayon. Pati siya. Eto yung word ko. Parang alam mo to, parang basurero yung damit. Hindi naman ganun totally. Yung mga damit namin, pero alam mo talagang iwan na iwan. Kasi sinabi niya, ako kasi, nagmamasters ako at that time. 100 lang naman a week ang allowance ko. Siyempre, mahal-mahal magmasters. Tapos siya nasa law school siya. Mahal-mahal ng mga law books nila. Sabi niya kasi, ngayon lang to, insan, nag-i-invest lang tayo.
Pero bukas makalawa, mag-iiba din ang sitwasyon. Ayun, sa wakas, Vice President na siya sa isang pinakamalaking kampanya dito sa Pilipinas. Yung pinsan kong yun, tayo man din ay ibinangon tayo ng Panginoon. Noong nakaraan, nandoon ako sa kanyang farm. At siguro, papanood niya kasi ito eh. Kung ano man ang gustuhin niya, makukuha niya. At tayo man din, kahit paano, ay inaiahon-ahon tayo ng Panginoon. Learn to invest. Huwag puro masarap, i-enjoy mo rin yung mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Pero learn to invest. Sabi nga natin, invest. Matin ka ng ganito. Nakuha natin yon. Hindi, wala kasi akong time. Ibig sabihin, pag sinabi mo wala kang time sa learning, wala kang time na mabago buhay mo. Pag wala kang time kay Lord, ibig sabihin, wala kang time na maayos ang buhay mo. So itong ginagawa natin ngayon, na pagbibigay natin ng oras sa Panginoon, investment to. At ang pinakamagandang investment ay yung investment na ibinigay mo para sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay nagbigay kay Lord ng time, treasure, talent, yan ang pinakamagandang investment na binigay mo sa ating Panginoon. Yan yung mga investment na hindi malulugi at hindi matatapon. Nakuha natin siya, study. Diyan. Sabi niyang ganon, study. Prepare for opportunities before they arrive. So what you do today determines what you'll have tomorrow. Pag pinag-aralan natin ito, may initiative na tayo, maliliit lang na bagay. Yung nakita natin na dapat gawin, ginagawa natin, huwag ka na makita ng tao, huwag na tayo magpakita ng tao. Pag nakita yan ni Lord, sigurado makikita yan ni Lord. Yung hindi alam ng magulang mo, na ginawa mong tama, ikaw pala yung naghugas ng plato. Until now, naghuhugas pa ako ng plato. Hihintayin ko ba yung tagahugas namin? Nakikita kong madumi na. Nakuha natin, one time, yung uncle ko, head na siya ng PNP at that time, dun sa Manila. Dalawa na lang kami sa bahay na tira. At that time, nagmamasters ako. Dalawa lang kami, wala siyang asawa eh. O, sabi niyang ganon, Pastor Julius, kapo-promote na nun. But at that time, di ba siya colonel, major pa lang siya at that time. Sabi niya sa akin, wala mo ng pastor-pastor, wala mo ng chip-chip dito, Hugas tayong plato, Sabi niya, gano'n, sa kalinis-linis tayo, Nakuha natin yun. Gano'n talaga eh. Kung nakikita mo ano ba dapat gawin, kahit huwag ka nang itulak, gagawin mo yun. Nasasana yung katawan natin, yung buhay natin na hindi puro pakitang tao. Nakikita ni Lord. Di ba, huwag na ako makita na tao. Pag si Lord nakakita niyan, maniwala ka. Iba kapag si Lord nakarecognize ng ginagawa mo para sa Kanya. Kasi ulitin ko, kahit ayaw ka nang i-promote ng tao, kahit na ilugmok ka ng tao, pag si Lord na pagpag-promote sa'yo, walang makakapigil doon. Kasi kamay ng Panginoon ang kumilos. Come on! Study the ant. May initiative, may industry, may investment siya. May kusa. May sipag, marunong mag-invest para sa future niya. Tama, enjoy natin ang buhay natin ngayon, pero mag-invest ka rin. Mag-enjoy ka ngayon, binigay sa'yo ng Panginoon, pero matuto ka mag-invest para sa future mo. Para wag mapag-iwanan, pangalawa. In verses 9 hanggang 10, paano natin mabibreak yung cycle ng poverty? Alam mo, itong una pa lang, mag-iiba na buhay natin dito. Mag-iiba na may unti-unti na nabibreak sa atin. Kaya nga, hindi tayo dinala ni Solomon sa isang malaking financial na seminar. Dinala tayo sa maliit na langgam. Bakit? Kasi yung maliliit na habit na yan, nagkikreate ng malaking pagbabago sa buhay natin. Number 2, shake off laziness. Pambreak. Alam niyo na ba, simple, di ba? Pero, itong simple na ito yung namimiss ng pangkaraniwan. Tignan nyo. Verses 9 hanggang 10. You lazy people. Sabi niya dito, how long are you going to lie there? When will you get up? You say, I need a rest. I think I'll take a short nap. Yung verses 9 hanggang 10. Di ba nabasa natin kanina? May binanggit dito na, you lazy people, how are you going to lie there? Ikaw natamad, hanggang kailan ka mahihiga dyan, matutulog dyan.
When will you get up? Alam mo po ba yung word na sluggard dito, o yung word na tamad dito, nanggaling siya sa Hebrew word na atzel. Ang ibig sabihin niyan, lazy, sluggish, unwilling. Isa pang meaning nito, nung lazy dyan, unwilling to exert effort. Sabihin nga natin, effort. Unwilling na mag-exert ng effort. Kung ito lang, ito lang. Walang effort na ginagawa na matindi. So notice that Solomon asked questions. Nagtanong siya dito, "You lazy people, how long are you going to lie there? When will you get up?" So kung makikita natin dito, yung matalinong tao na si Solomon, nagtanong. Therefore, God is confronting not merely behavior. Hindi lang siya nagko-confront dito ng katamaran yung nakikita sa labas. Ang kino-confront dito ni Solomon, at of course, ultimately ang Diyos, kino-confront niya dito yung mindset ng tao. Kaya may question. So number 1, how to shake off laziness. Number 1, kailangan natin ng reflection. How long are you going to lie there? How long? Hanggang kailan ka matutulog? Therefore, this is a wake-up call. Solomon forces the lazy person to examine himself. Pinapa-examine ni Solomon, yung lazy na tao dito. Because before transformation comes, listen to this, before transformation comes evaluation. Sabihin nga natin evaluation. Bago ma-transform ang buhay ng isang tao, kinakailangan mag-evaluate muna siya. Hanggat hindi nag-i-evaluate ang isang tao sa kalagayan niya sa buhay. Alam mo, sa totoo lang, isa ito sa nagbago ng buhay ko, evaluation. Question na naman. Kaupo ako doon, sabi ko. Lalabas namin, siyempre, tawag sa amin, tambay. Kakapagod din palang tumambay, no? Kala ko, pag nakatambay ka, wala kang gagawin, okay lang. Kakapagod din pala yung nakatulala ka na lang. Nakatingin ako sa paligid ko, hanggang dito na lang ba buhay ko? Itong mga barkada kong to, itong mga kapitbahay kong to. Ganito na lang din ba ending ko? Ganito na lang ba yung kung ano yung pamilya ko? Ganito na lang ba yung buhay ko? So it's up to you now. Ikaw ang sasagot dyan. Hanggang dyan ka na lang ba? Gusto mo ba mabago yung buhay mo? Gusto mo ba mabago yung paligid mo? So how long are you going to lie there? Because, tandaan natin, ulitin ko, before transformation comes evaluation. Napansin niyo po yung prodigal son? Kinuha niya yung mana niya. Anong ginawa? Umalis doon sa tatay niya. Ang ganda-ganda ng kalagayan nila. Umalis doon. Sinabi doon, he squandered everything. Ibig sabihin nun, nilustay niya lahat ng pinaghirapan ng tatay niya. Yun ang sinasabi natin. Ang ganda kalagayan, kaya lang bumagsak yung susunod na generation. Kaya lang, nung naghirap na siya, wala na siyang kaibigan. Ito ba hindi? Wala na siyang makain. Kung mababasa natin doon sa parable ng prodigal son, mihingi siya ng pagkain, sabi niya doon, kahit magsalo na lang kami ng pagkain ng hayop na to, ng mga baboy. Ay, sabi ng master, ay hindi. Alaga ko to. Kailangan mataba yung baboy. Wag ka. O, yan ang sabi ko, kapag nalayo ka kay Lord, masahol ka pa sa hayop. Tiruin mo yung hayop, may kinakain siya, wala. Oh. Eto maganda naman. Sabi niyang ganun, teka lang, mali na to. Sabi nung sa prodigal son, yung servant doon sa bahay ng tatay ko, kahit tagalinis lang sila, tauhan ng tatay ko, masarap kinakain. Ako, kahit kanin baboy, wala. Sabi niya, balik na ako sa tatay ko. Kahit na servant na rin lang ako sa tatay ko, uwi na ako. Sabi niya gano'n. Alam mo, sabi, yung exact na term doon sa parable of the prodigal son, when he came to his senses, nakapag-isip-isip siya. Importante ang reflection. Because nothing changes until someone becomes honest. Hanggat hindi ka naging honest sa tunay mong kalagayan, walang mababago. Hanggat ginagawa mong okay ang isang buhay na sadlak sa kahirapan, sige, kasanayan mong ganyan. Hindi, at least,
At least di kami nagnanakaw. Di ba, gutom kami. Tama naman yung hindi pagnanakaw, pero ang mali, gutom ka na lang, okay sa'yo yan? Wala ka nang makain? Nakuha natin yon. Wala nang maayos na buhay. Ganyan ang hindi man lahat, pero maraming Pilipino. Athlete. Di mas maganda, di ka na nagnanakaw, sumasagana ka pa sa buhay. Hindi ka na magnanakaw, nagiging blessing ka pa sa ibang tao. Amen ba? Kaya lang, nothing changes until someone becomes honest. Aminin na natin. Mahirap talaga kalagayan natin. Gagawin tayong tuta ng mundo. Gagawin tayong sunod-sunuran ng mundo. Kasi ang may pera, may kapangyarihan. Kaya nga maganda, ang katotohanan, kapag may pera ka, kapag may kasaganaan, kapag pinagpala ka, may power ka. Both positive and negative. Ako, kaya naman ako nalapit sa Panginoon, no choice ako kundi lumapit dun sa uncle ko eh. Kaya lang yung uncle ko, required ka na umattend ng church. Thank God may ganun tao, ginamit niya yung power niya. Para may lapit ako kay Lord. Pero may mga tao, ay hindi mo ka na mag-church. Anong church? Maghugas ka dito, pakain kang baboy. Anong church pa? Lord ka pa eh, magsumikap ka dito. Ilalayo ka kay Lord. Wala ka naman magawa. Kasi wala ka makakain. Susunod ka ngayon dun sa tawag sa'yo ng demonyo. Paano malalaman? Lalayo ka kay Lord eh. Kaya importante, maging honest tayo sa sarili natin. Okay na ba sa'yo yan, yung ganyan? Okay na sa'yo yung puro utang? Okay na ba sa atin yan, yung lugmok tayo sa buhay? Okay na ba tayo dyan na parang, alam mo yun, tinuturing tayo na parang basahan ng mga tao? O ng demonyo, nilalayo tayo kay Lord ng mga tao dahil wala tayo. Nakuha natin yon until ang isang tao maging honest sa tunay niyang kalagayan sa buhay, hindi siya mababago. Kaya importante ito, how long? Hanggang kailan ka? Hanggang kailan ka matutulog dyan? Sabi niya ganon. Sabi uli nga natin, reflection. Pangalawa is reluctance. Kaya sinabi dun sa verse 10, you say, I need a rest. I think I'll take a short nap. I'll need a rest. I think 10 minutes. Yung nagre-ring na ng ano, no? 5 minutes. 5 minutes mo 3 oras na eh. Hindi. Magbabago din ako bukas makalawa pag umayos na buhay ko. Kasi magbabago na ako pag umayos ang buhay ko. Ano yun? Hindi, lalapit ako kay Lord pag okay na ako. Ano yun? Lumapit ka kay Lord nang hindi okay ang buhay mo. Nakuha natin? Kasi si Lord lang ang mag-aayos ng mga sirang buhay. Nakuha natin? Come on, praise God. Pero ang katang isang tao, sabihin mong ganun, teka lang, it's not time to make a change. Just relax. Take it easy. Hindi pa oras. Wala ka nang malamon. Wala ka nang makain. Lugmok ka na sa kahirapan. Lugmok ka na sa kasalanan. It's not time pa rin. Nakuha natin yun. Teka lang, lubog na ako. Buti na lang nung hanggang dito na yung pagkalubog ko sa mundo. Talagang ano na ganun na eh. Lord, aon mo ako dito, Lord. Tulungan mo po ako, Panginoon, dito. Alam mo, papabukas-bukas pa ako. Hindi na. 2 taon ko na tinaguan yung mga nag-i-invite sa akin sa church. Niwala kayo. Yung 2 taon na yun, impyerno yun, yung pagtatago ko kay Lord. Buti na lang may mga nag-i-invite. Kahit na pinapahiya ko sila. Biruin mo minsan, nasan po si Julius? Kasi po sabi niya noong nakaraan, sasama po sa amin sa church. Sabi niya, wala daw siya eh. Sabi pa naman ng lola ko, sabi niya daw, wala daw siya. Sabi ko, bira talaga tumatandang to. Ano ba yun? Napapahiya pa ako. Pero alam naman nila, nagdadahilan na lang ako noon. Pero alam mo, nung lubog na ako sa kasalanan, sa buhay, naisip ko, hanggang kailan to? Hanggang kailan tong ganitong buhay? Yung wag ka munang umahon financially, umahon ka lang morally, may kapayapaan ka na eh. Alam mo yun, yung kahit na lubog ka, pero may Lord na nilalapitan ka na nung bagsak ka, alam mo, makakaangat-angat ka na nun eh. Doon nagsisimula ang lahat, yung may kapayapaan ka na galing sa Panginoon, yung may pag-asa ka na pangako niya na pinanghahawakan na kahit wala ka pa sa ngayon, pero huwag mo ipapagpabukas-bukas.
Kaya on May 4, 1997, doon ako umuo kay Lord. Kahit nahiyang-hiya ako, kasi ayaw kong umattend dati, kasi parang ang titino nila. Ako parang akong busabos. Sabi ko dito, parang ang layo ko sa kanila. So, tinig ko na yon. Aminin mo talaga yung tunay mong kalagayan. Namin ko, tama naman, busabos naman talaga ako. Nahihiya nga ako magsalita kasi mura ako ng mura. Kahit na ayaw kong magmura, lumalabas pa rin yung mura sa bibig ko. Kaya lang, madumi nga ako. Ilalapit ako sa Diyos na malinis, na pwede maglinis sa akin. Yung pala, magkakaroon ka na, mababago na yung isip mo, nababago yung environment eh. Mga kasama ko din doon, mga busabos din naman yung iba doon. Yung iba din naman, matitino. At least may nag-iiba na environment ko. Pero hindi na ako nagpabukas-bukas noon. Alam nyo, many dreams die, not because of opposition. Ulitin ko. Many dreams die, not because of opposition, but because of hesitation. Maraming mga pangarap ang namatay, hindi dahil may nag-o-oppose sa kanila, kundi dahil nag-hesitate sila. Papabagal-bagal, papabukas-bukas. Alam nyo ba that delay is often disguised as disobedience? Kaya nga, hindi man niya sinabing, ayaw ko, yung pagdidelay lang, it means disobedience. Ayaw mo lang talagang sumunod. Ayaw mo lang talaga mabago buhay mo. So stop waiting for perfect conditions. Ulitin ko, stop waiting for perfect conditions. Start now. Sabihin nga natin, start now. Di ba na nagsimula tayo kay Lord, lubog-lubog din naman tayo eh. Sabi ko nga, ang bira, mga busabos din tayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga sabi sa Book of Isaiah, we are just a filthy rag. Madudumi din naman tayo nung lumapit ako kay Lord. Ay, pambihira. Super lubog. Super sa kadumihan yung buhay ko. Pero kailan ako magsisimula pag luminis na ako? Wala naman lilinis na malayo kay Lord. Di magsimula ako na madumi ako kay Lord. Tingnan nyo, balik ako doon sa prodigal son. Amoy baboy na siya noon. Wasak-wasak yung damit niya. Amoy kasalanan. Amoy kahayupan yung buhay niya. Bago ba siya bumalik sa tatay niya nung malinis na siya? Hindi, bumalik siya sa tatay niyang madumi siya. Bumalik siya sa tatay niyang busabos siya. Bumalik siya sa tatay niyang mabaho siya. Anong ginawa ng tatay niya? Sinipa ba siya? Hindi, niyakap siya. Ganon din ang tao na lumalapit kay Lord. Kahit na madumi ka, mabaho ka sa harapan ng Panginoon, makasalanan ka, pag lumapit ka kay Lord, hindi sipa aabutin mo, kundi yakap. At pagbabago ang aabutin mo. Huwag ka na magpabukas-bukas. Pag may binigyan ka ni Lord ng pagkakataon, do it now. Sabihin nga natin, now. Shake off that laziness. Kaya importante kung meron mang mga pag-hesitate tayong ginagawa, i-shake mo yan. Di baling mapahiya ka na. Di baling pagtawanan ka na. Ang importante, magsimula ka na sa tama ngayon. Kasi kaka-delay mo, pag hindi mo sinake off yung pagpabukas, katamaran, wala ka masisimulan. Karamihan ng pinakamatagumpay na tao, kahit yung tsuhin mo, na si Mark Zuckerberg, sabi niya, di mo kailangan ma-perfect ang mga bagay-bagay. Pag-aralan mo lang, tapos simulan mo, saka mo i-polish. Maraming mga tao na mas matalino ka pa, pero namamayagpag na ngayon kasi sinimulan lang nila ngayon. Shake off. Di nagpa-tumpik-tumpik. Pangatlo, na matututunan natin dito sa pag-shake off, yung reluctance. Sabi sa verse 10, you say, I need a rest. I'll take a short nap. Alam niyo ba? The problem is not inability. The problem is unwillingness. Ayan, no? Kinurik na, how long are you going to lie there? Tapos sinabi niya sa verse 10, I need a rest. Tingin ko, kailangan ko pa ng short nap. Kaya ang problem is not inability, but unwillingness. Ayaw mo lang talaga. Because the sluggard knows he should get up. Alam naman niya, kailangan siyang bumangon pero nire-refuse na yon. Maraming mga tao, alam na ang gagawin, pero hindi ginagawa. Alam niyo po, that many dreams die. Ulitin ko, not because of opposition, but because of hesitation. Kaya importante ito. Pangatlo, dito is rationalization. Kinakailangan, isi-shake off natin, hindi lang, di ba nag-uumpisa yan, reflection. Aminin natin. Pangalawa is reluctance. Pangatlo is rationalization. Sabi niya dito,
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands. Sabi sa verse 10 dito, I need a rest. I'll take a short nap. Biruin mo, ang tagal mo nang nakahiga dyan, tapos gusto mo pa ulit. Ituloy-tuloy yan. Why? Because lazy person keeps negotiating with responsibility. Ulitin ko. Lazy person keeps negotiating with responsibility. Alam niya na yung responsibility niya, pero nagne-negotiate pa siya. Pinaglalaban pa rin eh. Mali naman. Nira-rationalize niya pa. A little more, tomorrow na lang. Next week na siguro. Bukas na siguro. Mamaya na siguro. Remember that small compromises create large consequences. Ulitin ko. Small compromises create large consequences. Yung mga maliliit na pagko-compromise natin, nagkikreate yan na napakalalaking mga consequences. Remember that no one ruins their future overnight. Hindi basta-basta sinira niya yung future niya ng overnight. Hindi. It happens one excuse at a time. One excuse at a time. Hindi yan bigla nalugmok yung taong yan. Hindi. Marami yung mga excuses na ginawa. Pa-isa-isa. Paulit-ulit. So identify one area where you've been saying mamaya na. Palitan mo yun ng ngayon na. Sabihin mo nga, ngayon na. Gaayos ako, bukas na siguro, hindi, ngayon na. Kasi ang kala kasi natin ng pag-aayos, yung one time, bigla ka naging 100% na perfect eh. Ang pag-aayos, yung maliliit na bagay na alam mong tama, sinisimulan mo na, doon aayos. Kaya nga, langgam. Tayo dinala, hindi sa malaking conference. Hindi tayo doon dinala ni Solomon. Dinala siya yung sluggard, dinala doon sa langgam. Tinuruan niya yung anak niya, yung disciple niya. Kasi napaka-glorious ng bansa natin, pero pwede ka malugmok dito, anak. Sinabi niyang ganon. Pwede ka malugmok. Yung nararanasan natin dito na glory o karangyaan, pwede kang malubog dyan kapag ikaw hindi mo sinake off yan. Magpagpag ka na. Simula sa araw na ito. Ano yung mga kailangan mong ipagpag sa buhay mo? Ngayong araw na ito, yung pagmamamayana, rationalization natin, o yung katotohanan na hindi mo inaamin. So the ant shows us diligence, the sluggard reveals the danger of delay. Now, ito maganda sa panghuli. Solomon shows us where laziness eventually leads. Ang kagandahan dito, tinuro ni Solomon, ano magiging ending mo pag hindi mo sinunod to? Para no choice siya. Para makita niya na. Number 3, paano mag-break ng cycle ng poverty sa buhay ng isang tao? See the consequences. Kailangan makita natin yung consequences. Ang ganda nito, verse 11. But then you sleep and become poorer and poorer. Soon you will have nothing. It will be as if a thief came and stole everything you owned. Alam niyo ba, ang ibig sabihin ng poverty dito, yung poorer and poorer, ibig sabihin lack, need, deficiency. Lagi ka na lang wala. Lagi ka na lang lubog. May binanggit dito kung babasahin kasi natin sa King James, hindi ko na nilagay dyan, yung may word na ginamit dun si King James na yung poverty come as one that traveleth. Ibig sabihin, yung poverty daw, darating niya na parang nagta-travel. Para siyang traveler ang poverty. Ibig sabihin, pupuntahan ka niyan. Siguradong dadatnan ka ng matinding kahirapan. Sabi niyang ganon. So poverty does not usually arrive suddenly. It advances gradually. Hindi siya suddenly, lubog ka na. Hindi. Magta-travel pa nga daw eh. Dadahan-dahanin ka niya. Hanggang sa lumubog ka. So 3 bagay pagdating dito. Number 1 is waste. Sabi niya dito, become poorer and poorer. Ito yung consequence, sinabi niya. Become poorer and poorer. So time wasted can never be recovered. Every day ignored becomes an opportunity lost. Yung mga pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon na ini-ignore lang natin, nasasayang eh. Sayang. Because the most valuable resource is not money. Alam niyo po ba yon? The most valuable resource is not money, it's time. Because time is our great currency.
Kaya dito may problema ka sa pera ngayon, magpapatiwakal ka, huwag mong gawin yan. Hindi naman yan ang great resources eh. Bakit? Kahit na mawalan ka pa ng maraming pera ngayon, kapag inayos mo yung oras mo ngayon, makakabangon ka, maniwala ka. Kasi pinakamagandang asset mo yung oras. Kaya yung oras mo, bigay mo kay Lord, ibigay mo sa pagbangon, ibigay mo, idali mo sa pag-aayos, maniwala ka. Walang masasayang. Kaya yung oras natin ay isang kayamanan. Time is not just gold, time is life. Ang oras ay buhay. Money lost can return, but time lost cannot. So audit your schedule. Where is your time going? I-audit natin yung schedule natin. Saan ko dinadala itong oras ko? Huwag mong tapon. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong itapon. Kung may tinatanong ako minsan, oh, Brad, anong ginagawa mo dyan? Ay, patay oras lang. Biruin mo, pinatay mo yung oras. Pag pinatay mo oras, pinatay mo buhay mo. Because time is life. Huwag kang pumapatay ng oras, patay ka dyan. Maniwala ka. Huwag mong sasayangin yung oras mo, kaysa patayin mo yung oras, ipanalangin mo na lang yan. Manalangin ka, mag-praise and worship ka, magbasa-basa ka, magbulay-bulay ka. Nakuha natin, kung mausap ka ng mga tamang tao, abutin mo pa unti-unti yung gusto mong maabot sa buhay, huwag mong sayangin. Audit your schedule. Where is your time going? Pangalawa is want. Sabi dito, soon you will have nothing. Susunod, wala ka na. Dami mo nang wala. The text says, thy want as an armed man. Di ba kanina, traveler daw, yung kahirapan, no? Mamaya may pupuntang isang armed man. Nadatakpin ka na. Remember that need becomes unavoidable. Darating ang panahon, hindi mo na maa-avoid yung pagkabagsak na yan. Sinabi niyang gano'n ni Solomon. Laziness eventually creates shortages. Ulitin ko, laziness eventually creates shortages. Once na nagpapamaya-maya ang isang tao, once ang isang tao hindi niya nakita yung consequence ng gagawin ko ngayon na yung hindi ko gagawin na tama ngayon, mamaya dyan, wala na. Unti-unti na siya naiiwan. Pag iiwanan na siya, milya-milya na ang layo niya. At makikita niya, parang lubog na ako. Ang hirap. Kasi nga, laziness eventually creates shortages. May mga bagay na kung saan akala natin simple lang. Maya-maya. Di ba sinabi ko nga, yung mga habits na yan, para yung ninuhukay natin. Naghuhukay tayo sa sarili nating libingan. Kaya kapag may nadidetect ka ng mga wrong habits natin, maniwala ka. Tigilan mo na yan. Kasi lulubog ka ng lulubog dyan. So prepare before crisis comes. Paghandaan mo bago pa dumating yung crisis na yan. Build reserves. Matutong mag-ipon. Kaya nga yung mga langgam, di ba? Nag-iipon. Tandaan natin, wala namang yayaman sa pag-iipon. Binabalaan ko na kayo. Walang yayaman sa pagtitipid sa kapag-iipon. Kaya pag na-master mo lang, umpisa yan. Kaya lang, pag nag-ipon ka lang, eto, real talk to. Pag-ipon lang kayo, maniwala kayo, mauubos din yan sa susunod. Pero, yan ang pagbibuild ng magandang habit. Pero kapag nakapag-ipon ka, mag-invest ka. Nakuha natin yun. Maraming mga type of investment, paturo na lang tayo minsan, may mga mentorings tayo dito. Yung mga basic na ganon. Kasi starting today, tignan mo yung darating na future. Ano ba mangyayari sa akin dito bukas? So paano ba paghahandaan yung bukas? Mag-build ka ng resource para hindi ka magkulang. O kaya mag-develop ka ng skill. Ano ba yung skill na made-develop ko ngayon? Di ba simulan mo na? Di ba sinabi natin dito? Kailan ka pa magsisimula? Di simulan mo na kaysa kung ano-anong TikTok na sayaw-sayaw dyan. Ano mangyayari sa buhay mo dyan? O nung kumending-kending yan, ikayayaman mo yung pinanood mo. Eh di sana nanood ka na lang kay tsingkitan man lang o kaya nga sa mga nagtuturo sa atin na maganda, nagbibuild na tayo ng wisdom ngayon. Tandaan natin, yung bang pinag-uubusan natin ng oras, ikayayaman mo, ikababago ng buhay mo o wala lang? Kung nakikita natin na medyo na pag-iiwanan na tayo, teka lang, baguhin mo na yung schedule mo. Kasi baka nahuhuli na ang lahat. Pero pwede pa magsimula. Para hindi tayo mag-end sa want. And then, strengthen mo na yung spiritual life mo. Kung hindi ka prayerful dati, ay alam mo, wag mo mamaliitin ang panalangin. Kung dati wala kang oras, manalangin, yan ang magpapabangon sa'yo.
Tandaan natin na prayer can reach what your hands can reach. May mga bagay na hindi kayang abutin ng mga kamay mo, pero kayang abutin ng panalangin. Huwag mong mamaliitin yung prayer na yan. Maniwala ka, maraming maaabot na puso yung prayer na yan. Maraming maaabot na oportunidad yung prayer na yan. Maraming maaabot na mga taong makakatulong sa'yo sa prayer na yan. Maraming mga pagpapala ang maaabot sa pamamagitan ng panalangin na yan. Strengthen your spiritual life. Pangatlo, sinabi niya dito yung consequence, wreckage. It will be as if a thief came and stole everything you owned. Kapag nagpabaya tayo, ito yung consequences. Wreckage. Because poverty affects more than finances. It damages dream. Hindi lang pera ang naaapektuhan ng poverty. Pangarap, relationship, opportunities, influence natin. Napansin mo? Eto. Kapag nagka-counsel ako ng mga ikakasal, premarital counseling, bago sila magkasal, meron kaming second topic doon, na greatest issues in life. Okay? Yung isa doon, 3 pinakamatitinding dahilan kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Hindi ko nababanggitin yung iba, syempre. Pero number 1 doon, pera. Hanggang ngayon, globally. Kaya naghihiwalay ang mag-asawa, pera, kwarta, datong. Yung pa rin, di siya nagbabago. So, hindi lang basta finances ang dinadamage ng poverty. Ano? Relationship. Makain eh. Lubog na. Dreams, opportunities, influence. That's why a habit today can become a destructive lifestyle tomorrow. Yung lazy habit natin ngayon, magiging destructive lifestyle sa bukas. Because the enemy of your future is hidden inside today's excuses. Ulitin ko. The enemy of your future is often hidden inside today's excuses. Ang enemy ng future natin ay nakatago sa loob ng mga excuses natin ngayon. So break the cycle now. Sabihin nga natin, break. Break the cycle now. Do not wait until consequences force change. Do not change before pain chooses it for you. Huwag na natin hintayin itong mga consequences na to. Alam nyo, nakatulong din sa akin ito, pinakita sa akin yung realidad. Sabi sa akin ng uncle ko, yung nangyari sa pamilya mo, bad news. Mangyayari din sa'yo yan pag di mo binago buhay mo. Cycle lang yan. Wala kayong makain. Tawag nga sa amin, yagit. Yan di mangyayari sa inyo. Yung nakikita mo sa lugar ninyo, generational na yung kahirapan. Generational na yung kasalanan, pagkalubog. Huwag ka mag-alala. Yan din ang mangyayari sa'yo. Huwag mo nang hintayin na mangyari sa'yo yan. Dahil tiyak naman ako, mangyayari din sa'yo yan. Pag wala kang ginawa ngayon. Dadamay mo lang yung anak mo. Dadamay mo yung asawa mo. Dadamay mo yung kaapu-apuhan mo. Idadamay mo sa kamalasan mo. Pambirang, sakit. Pero minsan yan yung mga masakit na katotohanan. Kaya nga kinakailangan aminin ng isang tao ito. Kailangan makita natin hindi lamang ang langit. Kinakailangan ituro ni Lord yung hell. Kaya sa Bible, hindi lang puro langit tinuro ni Lord. Ang dami niyang tinuro patungkol sa impyerno. Para makita niya, hindi lang para makita natin, hindi lamang ang reward, kundi ang consequences ng paglayo sa Kanya. Higit pa sa pera. Higit pa sa kahirapan ang pwedeng maging consequences kapag wala si Lord sa buhay natin. Kaya pinakita niya, hindi lamang ang langit, kundi impyerno. Para at least man lang, na-warningan tayo. So, makita ko yung pag wala akong ginawa, pag hindi na ako nag-umpisa ngayon, pag naging ma-pride pa ako ngayon, si Lord na lang ang pag-aasa ko eh, di saka kanya ako lumapit. Sabi kong ganun, kaya lang, no na. Pag hindi ako umaksyon ngayon, pag wala akong binago ngayon, walang mababago bukas. Kaya sa mga tao na magdidesisyon na magbago ngayon, maniwala kayo. Kahit walang naniniwala sa inyo, may mababago na bukas. Kasi ngayon pa lang, alam ko may binabago na si Lord eh. Kaya excited ako sa lahat na nandito ngayon, tiyak yan, may mababago, may magandang mangyayari sa bukas mo. Kasi pagpapalain ka ng Panginoon at magiging pagpapala ka sa iba at maraming tao. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoon ngayong araw na ito.
Hindi mo to napakinggan ng wala lang. Kinakailangan makita natin itong tatlong ito next. As I end this. Rise before it's too late. You lazy people. Sabi niya ganun. Bumangon ka na. Bago pa mahuli ang lahat. Pag-aralan mo yung tama. Kamahiya na nangungopya ka. Ako dati, paano ba magpuri kay Lord? Di naman ako sanay sa worshipful na mga nagsumasamba sa Panginoon eh. Paano magpuri kay Lord? Tataas ng kamay, kakanta. Ganun pala eh. O gagayo ko, kahit minsan nakakahiya. Dati nga, ginanghawa ko, hindi ako nahihiya eh. Ngayon, tataas ko kamay ko, mahiya ako kay Lord. Mahiya ako sa mga tao. Dapat mahiya pa nga ako kapag drugs yung hawak ko eh. Ba't di ka nahihiya pag mabuti? Pag masama, okay sa'yo? Nakuha natin yon. Pag-aralan mo kung yung tama. Tapos huwag ka mahiya na kopyahin. Huwag ka mahiya na gayahin. Kasi ang demonyo, puro hiya yan. Tignan mo yung pagbagsak ng tao, hiya na naman, nagtago sila. Ang hiya, pang kabayo lang yan. Hiya. Hindi ka naman kabayo. Ang ganda-ganda mo eh. Ang pogi-pogi mo, huwag ka mahihiyang gumawa ng tama. Pag-aralan mo. Study ko ano yung tama na nakikita natin. Sinabi, pag-aralan mo to. Starting today, ganito gawin mo. Maliliit na bagay yan. Pero malaking epekto sa buhay mo. Then shake off kung may mga bagay na kung saan dapat kang wasiwasin sa buhay mo. One at a time. Sige, may ma-shake off na. One at a time. Kahit pa isa-isa, bukas makalawa. Isa lang yan ngayon, bukas dalawa na yan. Natanggal natin na hindi maganda sa buhay natin. Huwag kang yung bigla-bigla, ano nangyari sa buhay ko? Isa pa lang, anong wala? Meron. Yung umatin ka lang ng church, may nangyari na. Dati hindi ka naman ma-attend eh. Yung nanalangin ka lang, wala ba nangyari? Meron din eh. Yung dati sa drugs mo lang, sa kasasugal mo dinadala pera mo, ngayon nag-o-offering ka na, wala na bago. Meron eh. Sabi mo, sa katabi mo, meron na bago. Yung paunti-unting yan, minamaliit ng demonyo ng mundo para kay Lord malaki yan. Diyan nagsisimula, kaya do not despise small beginning, sabi sa Zechariah 4:10. Napaka-importante ng mga maliliit na winawasiwas natin sa buhay, na tinatanggal natin sa buhay natin. At nakikita natin, every time na, minsan parang pasablay tayo, di ba? Laglag na naman tayo. Hindi tayo uulit eh, kasi nako, alam ko consequence na ito. Di na. Di ko na itutuloy ito, Lord. Lord, patawad. Ayaw mapunta impyerno, Lord. Lord, ayaw ko pong matulad sa kanila. Hindi ko sila minamaliit, Lord, pero Lord, ayaw ko pong matulad sa kanila. Pagpalain mo ako, Lord, para ilan man lang dyan sa mga taong yan, maging blessing ako. Maging pagpapala ako. Alam mo ba, kaya natin ito pinag-uusapan ngayon, hindi lang naman para sa iyo ito eh. Para sa mga anak to. Para sa next generation, yung mga batang nakikita mo ngayon. So, don't be too selfish. Paano ka magiging blessing sa kanila? Di tayo nga hindi natin kaya. So, sisimulan sa atin ni Lord to. Para maging pagpapala ka sa iba. Tayo lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. Rise before it's too late. Kaya message sa iyo ngayon ng Panginoon, mangon ka na, anak. Para sa iyo. Para sa mga anak mo. Alang araw may mga taong lalapit sa iyo eh. Kaya hindi ito about yaman lang, power, pera. Mahigit pa yan sa pera eh. Pinag-uusapan natin ngayon eh. Kasi gusto ko ang i-bless ng Panginoon. Huwag mong tanggihan. Kasi balang araw may isang bata, may isang nanay, may isang tatay na lugmok din sa buhay. Na magiging pagpapala ka sa kanya kasi nanggaling ka dun. Kaya wag natin isara yung mga oportunidad na binibigay sa atin ngayon ng Panginoon para mabago ang ating buhay. Kasi may gusto rin siyang baguhin ang buhay ng ibang tao. Huwag mong mamaliitin yung mga maliliit na naitutulong mo at maitutulong mo sa ibang tao. Because you'll never know kung sino yan taong yan na matutulungan mo bukas. Hindi mo alam yung taong tinulungan mo ngayon, pinag-aral mo ngayon. Hindi alam nung pastor namin dati, sa likod ng bahay namin, patay na siya si Father Don.
na yung batang pinapakain niya dati, na walang makain, na mahirap lamang, naging lingkod na rin ng Panginoon. At maraming dinadala na sa Panginoon kasi nabago yung buhay niya. Kung nakita niya lang sana. Pero kahit hindi niya makita, at least alam ng Panginoon na hindi na sayang ininvest sa akin ang lingkod ng Panginoon na yon. Kaya pag ikaw binigyan ka ni Lord ng opportunity na mabago buhay mo, grab it. Break that cycle na hindi maganda. Kasi tiyak ang babaguhin tayo ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord para maging pagpapala ka sa maraming mga tao, huwag mong mamaliitin ang sarili mo. Bakit? Yung sinabi, yung tinuro ni Solomon, maliit din yun. Pero malaki ang impact nun. Maliit na pagbabago, maliit na usad, malaking kagalakan kay Lord yun. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. Ano yung tunay na kalagayan ng buhay mo ngayon? Handa ka ba na aminin ito? Kumusta ang kalagayan ng puso mo, ng buhay mo, ng spiritual life mo? Baka kaya hindi ka maka-breakthrough kasi tad ng kabigatan yan. Ba't ang bigat ng buhay ko? Hindi ka talaga makakaahon. Kasi kahit nung ahon mo, may 50 kilos na nakabaon sa paa mo. Kahit na nung hirap, kahit na nung grind. Tanggalin mo yung bigat na yan. Sabi sa Bible in Matthew chapter 11, 28 and 29, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me. For my yoke is easy and my burden is light." Sa mga taong bigat na nabigat sa buhay ngayon, simula ka kay Jesus. Simula ka kay Lord. Kung hindi mo alam ang gagawin mo, alam ni Lord ang gagawin niya sa'yo. Because everything begins and ends with God. Buksan mo ang puso mo sa Kanya ngayong araw na ito. The Bible said in John 1:12, "Yet to those who receive Him, to those who believe in His name," makinig ka maigi dito, He gave them the right to become children of God. Sino daw magiging anak ng Diyos? Yung mga taong tatanggap sa Kanya at mananampalataya sa Kanya. Alam mo ba ang ibig sabihin ng anak ng Diyos? Maging anak ka lang ng Diyos, daig mo ng pinakamayaman na tao sa buong mundo. Ang pinakamayaman ngayon, first trillionaire, walang iba. Di ba si Elon Musk? Compare mo ba siya kay Lord? Kaya starting today, hindi na magiging maliit ang tingin mo sa sarili mo. Kapag alam mong anak ka ng Diyos, maniwala ka. Maliwanag ang identity mo, malinaw ang identity mo, hindi ka talaga mahirap. Hindi ka kawawa, ikaw ay kahanga-hanga. Kasi anak ka ng Diyos. If this is your first time, na nais mo ang Panginoon na makialam sa buhay mo, na maghari sa buhay mo, hindi mo alam, Lord, paano po ako makakabangon? Si Lord ang magpapakawala sa'yo dyan sa tanika lang yan. Receive Jesus today. Kung ikaw itong taong ito at sinasabi mo, Lord, I want you, Lord. Basagin mo po itong bandage of poverty sa buhay ko. Lord, basagin mo po ito. Tandaan mo that Jesus came to set the captives free. Kung may sumpa man ng kahirapan sa inyong henerasyon, sumpa ng immoralidad sa inyong generation, anumang curses ang meron, kaya napakabigat ng buhay natin, hindi natin may shake. Hirap na hirap tayo na gawin itong mga bagay na ito na tama kasi ang bigat. Kahit alam na natin yung consequence, tinutuloy pa natin. Baka may bandage. Jesus came to set the captives free. Kung gusto mong lumaya ngayong araw nito, kausapin mo si Lord. If you're this person right now, na gusto mong lumaya, papasukin mo nila si Lord sa buhay mo. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you.
I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me, Save me, bless me. bless me. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen. Kapatid, ang unang kayamanan mo kung pinag-pray mo yan, walang iba kundi si Lord. The Bible said that thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life. Ako'y pumarito upang magkaroon sila ng buhay na ganap at kasaya-saya. Si Jesus palang ganap na ang buhay mo. Si Jesus palang kasaya-saya na ang buhay mo. Si Jesus palang tunay ka ng mayaman. Hindi ka kawawa, ikaw ay kahanga-hanga, dyan ka magsisimula. Aminin mo sa sarili mo na kahanga-hanga ang buhay mo ng dahil kay Lord. And then buksan mo ang puso mo sa Kanya ngayong araw nito. Dahil gustong kumilos ni Lord sa buhay mo. Lord, right now, alam mo po yung bigat, tanikala, na dala-dala ng bawat isang nandirito. Lord, anumang mga generational curses, Lord, curse man ito ng poverty in the name of Jesus, I cancel that poverty right now in the name of Jesus. We come against this cycle, this bondage, Lord, ng poverty. Mula itinanim pa mula sa kanununuan, Panginoon. Bondage, Panginoon, ng immorality. Pagkalubog sa buhay, Panginoon, winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Believing God that He came to set the captives free. Sino man sa amin, Panginoon, inalipin ngayon ng kalaban, Panginoon, pinapalaya mo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kumilos ka, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus. Meron man dito, Panginoon, may sumpa ng kamatayan, karamdaman, Panginoon, sa kanilang pamilya, untimely death, Panginoon, pagkabaon sa kahirapan, pagkabaon sa kasalanan, sa bisyo, in the name of Jesus. We cancel it right now. In the name of Jesus. Hindi kami magpapamana, Panginoon, sa next generation ng sumpa. Dahil, Lord, tinatanggalan mo kami ng sumpa para kami ay maging pagpapala, Panginoon, sa mga susunod na henerasyon namin. Salamat po, Panginoon. I pray, God, for your hand. Lord, I pray for your spirit right now to move in this place. Kalagan mo, Panginoon, ang mga tanikalang ito. At simula sa araw na ito, Lord, at least isang tama ang gagawin namin, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Isang tama katotohanan na aming napag-aralan. One at a time, maliliit na hakbang na magbibigay ng malaking pagbabago sa buhay namin. Salamat po, Panginoon. Hindi namin iintindihin ang panlilibak ng mundo, ang pang-aasar ng mundo, ang pangungutya ng mundo. Ang iisipin namin ngayon, Panginoon, kung paano ka natutuwa sa ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Salamat po, kapayapaan mo ang dumaloy sa lugar na ito, sa bawat isang nandirito. Kapayapaan, pagpapala, Panginoon, ang sumaamin simula sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon, salamat sa kapayapaan, salamat sa paglaya, salamat dahil pinakawalan mo na kami, Panginoon, sa tanikalang ito, Panginoon, ng matinding kahirapan. Simula ngayong araw na ito, Lord, may gagawin ka na sa buhay namin, sa mga anak namin, sa mga susunod sa amin, Panginoon. Hindi kami sumpa, kami ay pagpapala. Salamat po sa iyo lamang, Panginoon, ang pinakamataas na pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw na malakas na. Amen. Kamang palakpak para kay Lord ngayong araw na ito. Pinakamalakas na palakpak para sa Kanya. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, sabi mo sa Kanya, ikaw ay pagpapala. Maraming salamat sa panonood ng Amazing Hope Church YouTube channel today. Kung na-encourage ka sa mensaheng ito, don't forget to subscribe sa aming YouTube channel at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming live services, Bible discussions at mga bagong messages. Gusto rin naming marinig ang iyong story. Mag-iwan ka ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung saan ka nanonood, kung ano yung nangusap sa puso mo ngayon at paano ka namin may papanalangin. At kung nais mong suportahan ang ministering ito, maaari mong i-click ang give button. Ang iyong suporta ay makakatulong sa patuloy na pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pag-abot sa mas maraming tao sa buong
mundo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo. God bless you and we'll see you in our next video.